Hi mga ka-planters! Kamusta po kayo? This is me again, your Mommy Lovely. Kung bago po kayo sa aming channel, please remember to subscribe at pa-like and share na rin po ng video na ito. Today's vlog, real quick lang talaga, very short vlog lang mga ka-planters. Kasi po ay sobra akong natuwa. Kasi po recently ay ipinost ko po, i-share ko yung aming Birkins po na propagation. And natuwa naman po ako kasi may mga nag-comments, may mga nag-like, and may mga nag-message po na nagtatanong po ng update, ano daw po yung ginawa ko, papaano daw po ako nagkaroon ng successful propagation ng Birkins. Especially yung mga nag-message po sa akin, yun po yung mga matagal na po nating followers at ka-planters po talaga sa channel. So since meron po tayo extra time, kaya nagkaroon po ako ng chance to make this vlog. So sana po magustuhan ninyo, and comment down also mga ka-planters kung nahirapan din po ba kayo sa pag-aalaga ng Birkins. So, little background lang po mga ka-planters. Kami po ni Daddy David, ever since na nag-start po kaming maghalaman, isa po ang Birkins sa mga talagang gandang-ganda and talagang amazed kami na halaman. Nakailang pots din po kami ni Daddy eh. Siguro hindi lang po 4 or hindi lang 5 na Birkins po yung naalagaan namin ni Daddy. But unfortunately, lahat po sila ay wala. Nawala po sila, na-deadsky sila sa amin. Kasi po, hindi namin actually alam kung bakit eh. Kasi most po nang nabibili namin ni Daddy na Birkins, so yung mga tissue cultured before. Kasi yun naman po talaga yung naging uso, tsaka medyo affordable po during the pandemic season. Tapos, lahat po sila, lusaw, lahat sila talaga is hindi maganda. Then eventually, nalulusaw po yung dahon nila. Then, dumating po ako sa point na sabi ko kay Daddy David, ayoko na Daddy. Last pot na talaga ito ng Birkins na ating aalagaan. And pag ito na deadsky pa, ayoko, nasusukuan ko na talaga ang Birkins. Kasi po, hindi rin naman biro yung mga 5 or 6 pots, diba? Na na-deadsky po namin. So, itong last pot po na talagang hino-hold on ko siya. Siguro may mahigit 1 year, almost 2 years na rin po itong Birkins na ito sa amin. And nung nakita ko nga po, nasabi ko parang, ay, medyo pumapangit na yung mga leaves niya. Though, thriving siya, surviving po yung Birkins na yon. Pero nakita ko kasi na medyo pumapangit yung mga leaves niya. Tapos, nakita ko na may mga aerial roots na. That's why I've decided na i-propagate na po iyon. And after ilang months po, after ko siya ma-propagate, natuwa ako kasi ay very lush na siya ngayon. Tapos, yung isa po sa mga newest leaf niya, para siya yung tinatawag natin before na Birkins Congo, na kalahati Red Congo, kalahati ay Birkins. Ayan, so ito po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-planters, na propagation ko po ito. So kung mapapansin po ninyo ay nasa tamang size lang po siya, small size po siya ng pot. Kasi parang nung pinropagate ko itong Birkins na ito, may 2 leaves lang siya. Pero, yung mother plant po kasi nito, nakitaan ko siya na parang naging Birkins Congo na rin siya. Nagkaroon na rin siya ng ganitong dahon before. Ayan, kaso nga lang parang nalusaw ata or basta na deadsky yung dahon na ito. But yung mother plant po is still buhay siya. I-share ko siya sa inyo in a while. So this one, kung mapapansin po niya, ilapit lang natin. Yung medium ko po dito, coco cubes lang. As in, walang pumice, walang rice hull, walang kahit ano, kundi coco cubes lang. Ayan, coco cubes lang siya. Tapos, nilagyan ko lang siya ng stick or ng barbecue stick before. Kasi nga po, 2 leaves lang siya. So, medyo mabuhay pa. Kaya, for guide lang. And then, nung nakita ko na, nakakailang dahon na siya. Kaya, ayan po. Diba? Napaka-cute niyang tingnan. I-close up ko lang po yung Birkins ha, para po talaga makita ninyo kung gaano siya ka-cute. Sorry sa nail polish kung kailangan na i-retouch. So, ayan po. Kung mapapansin po ninyo, half talaga. Ito, para siyang Red Congo. Then, the other half niya, Birkins. So, sobrang nakakatuwa po talaga na yung mother plant niya kasi tulad nga po na nabahagi ko kanina, ganito rin po siya, nagkaroon siya ng ganitong dahon. So, hindi naman ako umasa na mauulit yon kapag pinropagate ko siya. But I'm very grateful na pinropagate ko siya. Kasi nga, tingnan nyo po oh, even yung katawan po niya, ayan, kita ba? Even yung katawan po niya is pula. Half is red and then half is yung kulay ng Birkins, green siya talaga.
So, nakakatuwa siya. Then, sa ilang buwan ko na rin po ito since na-propagate. Siguro may more than 6 months. May more than 6 months na rin, hindi po ako nagkakamali. So, medyo matagal nga lang siyang na-establish. Tapos, nung napapansin ko po na nagkakadahon siya, na parang okay, parang alam niyo po, hindi ko na po kasi siya masyadong pinapansin. Kasi nga po, makamamaya mausog na naman siya, diba? So, natuwa na ako na ito nga po, still surviving, still thriving ang ating propagation ng Birkins. And, may nakikita naman ako dyan. Ayan, kung mapapansin po ninyo, ayan o. So, medyo nag-root bound na rin siya after ilang months. So, yun, nakakatuwa lang, diba? Ito yung masasabi natin na huwag natin susukuan ng mga halaman as much as possible. Or yung tipong to the point na gusto mo na talagang sumuko. Kasi parang nawawalan ka na talaga ng pag-asa na mabubuhay ba sila, diba? Magkano ba yung nagagastos ko, ganyan. Pero once na mabuhay mo sila and makapag-propagate ka and naging successful yung propagation mo, very fulfilling po talaga sa pakiramdam. Ayan, please excuse our neighbor's dogs. So, parang feeling ko gutom na sila. So, ito po yung mother plant namin ng Birkins. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, diba, sabi ko nga, medyo pumangit yung dahon nila. Ayan, so ito po yung pinaka-mother plant ko ng Birkins. And as you can see po, yung mga old leaves niya ay talaga, hindi na ho talaga kagandahan. Actually, very crisp yung mga dahon na ito. But then, yung mga new leaves po niya ay hindi naman ho nagpatalok. Ayan o. Itong pa-unfurl niya na dahon, sobrang ganda. And dito ako na-amaze. Ayan, nung nakita ko ito, sabi ko, wow, ang ganda niya talaga. Kasi po, diba, sobrang white na white itong part ng pagiging Birkins niya. And then this one naman, kitang-kita mo yung pagka-red Congo niya talaga. So, I'm thinking, I'm just waiting po na mag-fully unfurl itong dahon na ito. Tapos, ipopropagate ko na siya ulit. And pwede ko na siyang ikat doon para mas gumanda ulit yung mga susunod niyang dahon. So, pag pinropagate ko yan, magkakaroon ako ng 2 leaves ulit. If I'm not mistaken, 2 leaves ulit. Ito, tsaka ito, kukunin ko yan. Tapos, hopefully, ma-establish sila. Kasi po, ang ganda. Alam mo yung mother, hindi mo aakalain na magbibigay siya ng ganyan kaganda ng mga propagations, diba? Pero dito talaga natuwa ako, oh. Kasi po, ang ganda nung dahon niya, yung texture ng dahon niya, parang artificial. So, nakakatuwa talaga. Waiting ito na ma-propagate po soon, once na ma-fully unfurl ito. But this one, I'm so happy kasi first ever Birkins propagation na naging successful. Tapos ay, ayan, naging Birkins Congo pa siya. And that's it po muna for today's vlog. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating pong very short but very fun na video for today. Kayo mga ka-planters, please comment down below kung ano po ba yung inyong mga personal Birkins stories or experiences. Nahirapan din po ba kayo sa pag-aalaga and sa pagpapropagate po ng Birkins, or medyo piece of cake lang sa inyo ang pag-aalaga po ng Birkins? So please let us know by commenting it down below. Till our next vlog mga ka-planters, thank you and God bless!